Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! King of corruption! 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 Marcos resign! Marcos cocaine! 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 Ano po ang reaction ng Malacanang na nung pumunta kayo, lumipad kayo going to Vancouver, ay protesta yung iniwan nyo, pagdating dito may mga protesta pa rin? Ang Pangulo naman po, siguro lahat naman ng bansa at lahat naman ng mga leaders ay sanay sa protesta. Ang tanong na lang natin, yung kanila bang sinisigaw ay may katotohanan? Ang kanila bang sinisigaw ay mayroong basihan? Kung ang kanila bang isinisigaw ay talagang paninira lamang at walang ibang dahilan kung hindi ibaba ang bansang Pilipinas sa mata ng ibang bansa. Hindi ba dapat minamahal natin ang sarili nating bansa? Hindi sa pamamagitan ng pagprotesta ng walang basihan. Huwag nilang sirain ang sarili natin, bansa. Nadig natin kung ano sinisigaw nila kahapon. Kung meron po silang ebidensya, lahat ng sumisigaw dyan, lahat na nagpoprotesta, kung lahat kayo po ay may ebidensya, kayo po ay malayang pumunta sa Ombudsman, sa DOJ, magsampa na kayo ng kaso. Kaya sa ating palagay, although may freedom of expression, lahat ng kanilang sinasabi sa ngayon ay walang basihan, kundi puro ingay lamang. Okay, sunod tanong mula kay Rods Cultura. Yussi Claire, tungkol po dito sa isang open letter for the President ng isang kababayan natin dito sa Vancouver, mula kay Eri Maestro, nananawagan po siya kay President Bongbong Marcos na kung pwede po ay mabigyan ng executive clemency si Mary Jane Veloso. Can we have a statement po sa inyo? Sa ngayon ay wala akong mga ibibigay at hindi pa natin ito napapaabot sa Pangulo. Pero makakarating po ito. Makakarating po ito. Sa pangpahabol na tanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Not sure if nabasa nyo na po itong balita, but the Sandigan Bayan Archives graph case against fugitive Zaldico. Ang sabi po ng Sandigan Bayan, because he has remained at large for more than 6 months after the arrest warrant was issued. While the IBP says it's procedural, ginagawa naman po talaga yun ng court. Pero po, meron bang parang kasi baka ang maging perception is ang tagal nahuhuli ang tagal hindi pa rin nahuhuli ni Zaldico. So is this a wake-up call para din po sa mga authority to pursue Zaldico intensely? Hindi naman po pinapabayaan ang obligasyon na hanapin si Zaldico. Dahil sabi nga po nila, napakahalagang testigo ni Zaldico at mahalaga rin po siyang tao para sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Tandaan po natin, siya po mismo ay may kaso.
at siya ay may pending warrant of arrest. Totoo po na procedural ito. Kasi parang nakita ko, nabalitaan ko na dinismiss na daw yung kaso ni Saldico. Hindi po yan totoo. Pag sinabi po nating archive, ito ay hindi lamang po ilalagay sa mga active cases na ini-schedule for hearing. So ilalagay mo muna po ito sa status na naka-archive, at kapag ka po nahuli na si Saldico, bubuhayin po. Ilalabas pong muli ang kaso para maging active. Pero hindi po umaanda. Tandaan po natin, pag ang kaso po ay naka-archive, yung period, hindi po ito umaandar, nahinto siya. So kahit matagal siyang hindi nakabalik ng Pilipinas, at kapag ka po siya ay nahuli, aandar at aandar po yung kaso. Hi, Ma'am Claire! Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin patuloy na imbestigahan ang flood control. Face to us! Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiya naman kayo! Magnanakaw! Mahiya sa pera ng Ayan, si Claire Castro! You shit lady! You are bring the money to the coffers of Filipino. Your face is ugly than what you are! Because you're a liar! Ma'am, You're a traitor! singganana, You are a thief! ilunggaman ako, singganado kagwapa sa inyo. Pero tani, ang kwarta sang Pilipino, ibalik nyo. Kaluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Please, please, What a cry, baby! please, bring the money to the Filipino people. We have a big Nagpatulong ng flood pulis si Claire control Castro. project. Nagpatulong ng Nagpatulong. Kaluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, Ginaubos anti-Claire. ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please, What a cry, baby! please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control project come right now. I think we can hear you without that. Kapal ng mukha! You can film all you want, no problem, but they could threaten you guys, just let them be. You can film them all you want, no problem. We are harmless. We just want to let them know. Feel free to say whatever you want. Oh, come on, harassing. Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. She's a liar! Sinungaling! 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 Pangit! Pangit! She's enabling the massive corruption in the Philippines. She pocketed billions of pesos! Yes! Yeah! Yes! Maleta gang! You're one of the Maleta gang! Ang pangit mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Pangit mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Kamatay ka na sana! Kamatay ka na! Putang ina mo! Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So, gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, tinanong niya ako si Yussi Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami. Samantalang, kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila,
yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanaka. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang, kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so, kinausap na namin sila. Kasi, sumusunod sila eh. Diba? So, pero, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Thank you. Thank you po.